Tapos, di ba? Huwag ka magbigay sa area na yan. Nakakalaki ng Marami ang napariwara ang buhay dahil ginulo ang simbahan ng Panginoon. They are the enemies of the cross of Christ. Kaya we are to mark them. At tapos ano ba? Ha? Whose end destruction? Whose end is destruction. No? Actually, very categorical ang Biblia. Pag wala kang intensyon kundi manira ng iglesia ng Panginoon, ang katapusan mo, kapahamakan. Ang Biblia nagko-conclude niya na hindi tayo, ha? Kasi walang Kristiyano sa matingong pag-iisip niya ang maghahangad na manira ng gawain ng Panginoon. Pag hindi ka na nag-bless sa isang gawain, lumipat ka na lang, mawala ka na lang. Pero hindi mo hahangarin, sirain yung gawain. Bakit? Kasi hindi gawain ng anak ng Diyos yun. Whose God is their belly? May mga ganyan. Kailangan naman siya. Kaya may mga tao, sa gawain ng Panginoon, iniisip nila pagkakakitaan. Ako, nakakatakot yun. May mga gawain na nandun sila para kumita. Whose God is their belly, yun yung ibig sabihin nun. At sinusunod nila sa sariling sa nila. Whose glory is in their shame, kahihiyan, and who might earthly things. Ito ang problema. Listen, Christians. Magsisimula nang maging iba espiritu mo kung dun sa ika-4 itutuo sa'yo. Kung wala kang ibang inisip, kung hindi yung kamunduhan sa buhay mo. Kaya may away sa simbahan. Kasi may mga Kristiyano na nandun sa kalagayan nila. Ang isip nasa mundo. Eh pinag-uusapan sa simbahan, makalangit. Paano siya makakarinig? Pinag-uusapan natin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Katwiran, itong may makamundong pag-iisip. Eh, kailangan ko rin magtrabaho. Oh, hindi ka naman pinipili. Eh, kailangan ko maghanap buhay. Eh, hindi ka naman pinipili. Ang pinag-uusapan natin dito, kung gusto mo sundin ang kalooban ng Panginoon, gagawin mo kung ano yung gusto niya. Amen. At hindi natin pinagtatalunan yung tungkol sa paghahanap buhay. Wala tayong pinipili. Di ba? Pero pag nagsimula na wala ng laman ng isip natin, kundi mga bagay ng mundo, doon na magsisimula na magiging iba ang espiritu mo. Tama ba? Naku, dami ko nakakilala ganyan. In fact, may mga pastor akong kilalang ganyan. Nung nagsimula na maging, ang term na ginagamit, practical lang tayo. Walang masama doon sa salitang practical. Kaya lang, kung yung pagiging practical ay bunsod ng kanyang pag-iisip na makamundo, tapos ka na. Kasi wala na siyang i-entertain na pag-iisip na makalangit. Tama ba? Kaya sabi, seek ye first the kingdom of God. Ako, ang hirap ng liwanag nito. Pero maliban ng isip natin, ay itinutuon natin sa Panginoon, kapatid, this unity is very much possible. Now, how are we to avoid this unity? Ito na tayo. Saan ba to? How are we to avoid this unity? Saan? Akala ko nasa third point ka na, Pastor. Ang hirap ipasok, ano? Kasi gusto ko ma-appreciate natin yung third point. Eh. When the Lord prayed for charity, dapat talagang mahadla natin yung daan patungo nun. Dapat napiso na natin na grader na yung kalsada, hindi na lumag-lumag. Para pagpasok natin doon sa kalsadang yun, smooth. In fact, mahirap ma-attain ang charity if there is disunity. Tama? Paano mapapahirap ng charity dyan? Eh, nagkakanya-kanya nga.
nga dito. Pero yung sinasabi natin, Inaayos ko nga pa. na mahirap iyating, kapatid, yun yung solusyon. Yun yung solusyon. Oo nga. Tingnan niyo. Hinahanap ko nga. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if in anything that ye be otherwise minded, ito yung sinasabi ko kanina sa Sunday school namin. God shall reveal even this unto you. Kung meron dyan, hindi makaisa sa isipan, hindi makaisa sa layunin, o Panginoon na bahala dyan. Ito lang. Kasi minsan yun yung problema ng isang pastor. Mahirap patunayan sa tao na ito yung tama, mali yung kanya. Eh, hindi naman natin pinag-uusapan kung sino ang tama eh. Diba? Hindi natin pinag-uusapan niya. Ang mahalaga, alam natin kung hindi tama. Huwag na yung sino. Kasi minsan kaya ayaw mo magpatalo kasi may pride ka na, ay, naku, natalo. Eh, hindi. Huwag na lang na ganun. Ang pag-usapan naman natin, ano ba yung tama? Hindi sino ba ang tama kasi doon nagkakagulo. At marami sa atin, ayaw patalo. O, tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo sa kanya, ikaw. Hindi, wag na. Baka mag-away pa rin. Sabi, let us therefore. By the way, yung salitang let us, utos yun. Let us. As many as be perfect. Ano yung perfect dyan? Hindi sinless na siya. Yung perfect dyan na binabanggit is our position in Christ. As far as Christ is concerned, yung pagtingin niya sa atin, perfect na tayo. Bakit? Kasi yung sinimulan niyang gawain sa buhay natin, yung kanyang ginawa sa atin, magmula ng umpisa, as far as He is concerned, tapos na hanggang katapusan. Hello? Kaya doon sa mga nangungontrata ng bahay, yung gagawa ng bahay, may plano siya. Yung plano niya, ano din yung detalye kung paano sisimula na tatapusin. Tapos may drawing siya nung tapos na. Kaya doon sa gagawa, alam na niya kung ano itsura sa katapusan. Ganun ang Diyos. Kaya, naghukay pa lang. Naglalagay pa lang ng puting nung mga poste-poste. As far as yung manggagawa is concerned, alam na niya kung ano kalalabasan. Kasi sa kanya, tapos na. Ganun din ang Diyos. Yan yung perfect. Marami sa atin, baka wala pa sa kalahati eh. Yun yung trabaho ng pangangaral ng salita ng Diyos para yung pag-construct sa buhay natin medyo mapabilis. Kasi kung aasa ka sa sarili mo, yung ikaw mismo, mag-aaral ka sa sarili mo, yung magkukusa kang magsaliksik, may mga pangangaral, may mga talata sa Biblia, iiwasan mo. Oh, di ba? Tama. Sa pangangaral, hindi ka makakaiwas eh. Kaya nga minsan nagagalit kay pastor eh. Kasi feeling mo pinatatamaan ka eh. Pero alam nyo, every time nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, pinabibilis ng Panginoon yung pagtapos sa construction niya. Tignan nyo. Habang tumatagal, bawat isa sa atin, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, may nababago sa buhay natin. Tama? Sa mag-asawa na lang eh. Alam natin kung ano yung binabago ng Panginoon sa asawa natin. Mamaya, subukan niya, magtanungan kayo mag-asawa. Ano nakikita mo pagbabago na sa akin? Magtanungan kayo. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, kung aaminin mo lang sa sarili mo, hindi ka po pwede makinig sa salita ng Diyos na hindi ka nagbabago. Uuwi ka, may pinag-iisipan ka. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko pwede ituloy ito. Kasi ayaw ng Panginoon. Hindi, okay yan. May mga ugali tayo na minsan pinagtatanggol natin, pero minsan pinupukpok ng Panginoon sa pangangaral. Pagdating mo sa bahay, nag-iisip-isip ka. Dalawa lang yan eh. Either magbago ako, or magbago ako. Di ba? Wala ka naman pagpipili pa. May pagpipili ka ba kung Kristiyano ka? Hindi mo magpipili ipilit eh. Ayoko eh! Oh, hindi ka na Kristiyano.